praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang at pagrespeto at patuloy na pag-alaala sa mga ginuntuang turo at aral ng ating dearly beloved Honorable Pastor Wildy E. Almeda at beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings to all beloved Almeda's family, sa lahat ng beloved preacher, beloved workers, at beloved brethren. Magandang hapon na po, magandang gabi sa lahat po. Amen. Praise the Lord. Muli po, nandito po ako upang luwalhatiin, pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ako po ay na-save dito mula po sa masipag na paghayo ng aking beloved auntie na isang adult choir. Na-save po ako 1983. 4 na dekada na po mahigit na ako na-save dito. Gayon na rin po ang pagkakilala sa gawain na ito na pinatutunayan na ang mahal na Panginoon ay kumikilos at nagpapagaling. Lahat ng mga himala ay nangyayari sa gawain na ito. Nakita naganap sa aming buhay ang mga himalang yan na nangyayari sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang pagkakilala namin sa aming dakilang Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng pagpapala sa amin dahil nabago ang aming buhay. Mula sa masamang pamumuhay ay binago rin ng ating mahal na Panginoon. Dati po ako nagbibihis ng walang kabanalan, pero tinuruan din po na makasunod sa kabanalan, sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon din po ang nagturo din sa amin kung paano kumapit, kung paano maniwala, lumakas ang pananampalataya sa Kanya, ang pagsamba ng maayos sa ating dakilang Diyos. Kaya rin po, nang masave po kami dito, ang mga kapatid ko rin po ay nasave din po. Nagkaroon din po siya ng bunga. Yung aking pong kuya na nagpunta sa abroad ay nagkaroon din po ng bunga dahil nung napunta po siya dun sa abroad, meron din po siyang nahayuan na isang may sakit din po, maraming sakit at may sakit sa baga na hindi mapagaling, nasa abroad na. Kung tayo po dito sa Pilipinas, pumupunta tayo ng abroad para makakita tayo ng magagaling na dalubhasang doktor, pero siya po ay nasa abroad na, hindi pa rin po napagaling ng mga dalubhasang doktor. Pero nung siya po ay mahayuan at umuwi, tumanggap sa ating dakilang Diyos, ang kanya pong sakit ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Bilang isang seaman, siya rin po ay binago, inayos ang kanyang buhay. At patuloy din po na naglilingkod dito, naging beloved ko rin po. Sa panahon din po na kami po ay ikinasal din at nagkaroon kami ng 3 anak. Sa una ko pong anak ay nasubok din po ang aming pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Hesukristo dahil ang aking pong panganay na anak ay nagkaroon po ng manang sakit, yung congenital heart disease. Sabi po ng doktor, dahil pag dumedi po siya at umiyak, lahat po ng katawan niya nagba-violet na po, pati rin po yung kanyang bibig, yung kanyang mata, yung kanyang mga kuko ay nagba-violet dahil po sa kanyang sakit sa puso, hindi po makahinga. Pero itiniwala namin sa ating dakilang Diyos, nagpa-counsel po kami sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Almeda at dininig namin kung ano po yung counseling sa amin, ginawa namin. At sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, ang dakilang Diyos po sa atin ay kumilos, pinagaling po ang aking anak. Yung 6 months old na anak ko na may sakit sa puso, ay akala ko kukunin na ng ating dakilang Diyos sa panahon na yon. Napakahirap sa isang ina ang mawalan ng isang anak at tapos ipapa-opera mo pa. Kaya hindi po kami pumayag na siya ay maoperahan. Nagpatuloy, umabot sa edad na 30, nagkaroon ng beloved wife, beloved son, at pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Patuloy na naglilingkod dahil ginamit din po siya na isang instrumentalist sa gawain ng ating dakilang Diyos. Ang aking pong pangalawang anak, ganun din po,
nagkasakit din po siya ng dengue. Pero nung siya po ay inilehans din po ng mga beloved preacher natin, yung kanya pong mga senyales na kanya pong pamumula sa buong katawan niya ay tinuyo ng ating mahal na Panginoon. Gumaling din po dito. Sa pangatlong anak ko po, muli na naman sinubo kami ng ating dakilang Diyos. Ako po ay nahirapang manganak, na delikado ang aking buhay, na magaang buong katawan ko, nag-50-50 ang aking buhay. Kala ko mamamatay na rin ako. Year 2004, nang ako ay masobrahan ng anesthesia, umakyat sa ulo ko, na magaang buong katawan ko, ang utak ko ay namaga. Pag magaang utak mo, lalabas sa mata mo. Itutulak yan. Kaya yung aking mata, nagkaduling-duling na. Kahit nakapikit ako, maliwanag pa rin ang aking paningin. Pero nakikita nyo naman po ako, muling pinanghawakan ng ating dakilang Diyos, malakas na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang tiwala natin sa mahal na Panginoon ay huwag po nating bibitawan. Ingatan po natin dahil siya lamang po ang ating buhay. Muli po, sa paglilingkod namin ay pinagpala din po kami. Nung kami ay mag-asawa, nagkaroon kami ng jeep na pampasada namin. Yan po ay nagamit sa gawain ng ating dakilang Diyos, nasira. Nagkaroon na naman po kami ng hanggang sa maging 5 na yung sasakyan namin. Yung panghuli namin, ipinagkaloob din ng ating mahal na Panginoon. Libre, walang bayad, bigay po sa atin para gamitin sa gawain ng ating dakilang Diyos. Gayon din po ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Bilang isang seaman, mula nung maglingkod kami sa ating dakilang Diyos, hindi na po bumalik sa pagsisima ng aking beloved husband. Pero pagka inuna mo po ang dakilang Diyos sa buhay natin, sa paglilingkod natin, nag-focus tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang pagpapala po ay kasunod natin. Sumusunod sa atin, anuman ang ating alalahanin, andiyan ang ating mahal na Panginoon. Kakampi natin sa lahat ng bagay. Kaya naman po, pinagpala din kami ng isang tahanan. Libre, walang bayad. Wala kaming ginastos. Ngayon po, nagagamit namin, pinauupahan namin para po magkaroon din po kami ng income. Dahil meron naman po kaming tinutuloy na tahanan. Gayon din po, pinagpala din po yung mga anak ko na wala kaming pantustos. Pero nandyan nga ang mahal na Panginoon na nagbibigay, talino, nagbibigay ng biyaya. Ang mga mahal kong anak, nakatapos ng college. Yung panganay ko, isang professor na po, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Gayon din po yung pangalawa ko, naging manager na po, lumipat sa isang trabaho niya, naging triple po ang kanyang sahod. Gayon din po yung bunso ko, mag-graduate na po sa Marso. Kaya ang pagpapala niyan, pinasasalamatan ko sa ating mahal na Panginoon, sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, ay lumalaki ang lahat ng panalangin sa atin. Ang biyaya, sumusunod. Ngayon din po, ang ganti naman natin, maglingkod ng maayos sa ating dakilang Diyos. Kaya naman po, ang paglilingkod namin sa mahal na Panginoon, ay naging mga hayo group po kami, natuto rin po kami na humayo sa mga kapulisan sa community para naman po maibahagi din natin yung pagpapala na nangyari sa atin. Hindi natin ipagdamot, ipamahagi natin sa ating mga kababayan para marami pa rin po ang maabot ng ating dakilang Diyos. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating dakilang Diyos po lamang. God bless po.